Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at welcome back sa channel natin. May nagtatanong sa atin, ano daw yung pinakamagandang solar panel configuration or solar panel connection? Would it be the series connection, parallel connection, or combination of series and parallel connection? So, yan yung pag-uusapan natin ngayong araw. So, mabilisan lang to, madali lang yung video natin, kaya stay with me, bear with me, at pag-usapan natin yan. Okay, so ngayon nandito tayo sa ginawa nating munting illustration lang, sort of presentation para mas maipaliwanag ko sa inyo ng husto kung ano yung ibig kong sabihin. Pag may nakita kayong solar panel na ganyan, sa likod may makikita kayong maliit na papel dyan. So yan, palakihin lang natin. Dyan, makikita natin yung mga specifications ng solar panel. So ito ay example lang. So hindi lahat ng solar panel ay ganito yung nasa likod niya. So example lang ito. Meron tayo ditong maximum power na 150 watts at meron tayong open circuit voltage na VOC na 21.18 volts. Yung ISC natin is 8.84 amps and yung BMP ay 17.98 volts and yung IMP naman ay 8.32 amps. Ngayon, dito maraming nagkakaroon ng confusion. Dahil yung iba, ang ginagamit na pag-compute ay itong ating VOC at ISC. Hindi po natin ito pwedeng basihan kung i-compute natin yung mga solar panels natin. Dahil yung VOC po or open circuit voltage, ito yung voltahe ng solar panel natin. Kapag kinonect natin yung negative at positive niya, ginamitan natin ng multimeter, ayan yung makukuha natin, 21.18 volts. At yung ISC naman or short circuit current, kapag pinagdikit natin yung negative positive ng solar panel natin at nilagyan natin ng clamp meter, yan po ang makukuha natin, 8.84 amps. Pero wag niyong pagdidikitin yung negative and positive ng solar panel natin, lalong-lalo na kung naka-set up na sa taas ng bubong nyo. Ang kukunin lang po natin dito na dapat nating i-compute ay yung VMP or maximum power voltage at yung IMP or maximum power current. Ito po yung voltahe ng panel natin kapag na-connect na natin siya sa ating mga solar charge controller. Yan, 17.98 volts. At yung IMP naman ay 8.32 amps kapag nakakonect na po sa ating mga solar charge controller. So, malinaw po tayo dyan. So, the rest are just some information, yung mga specifications, yung iba nga meron pang mga dimension ng solar panel. So, anyway, let's move to the next page. So ano ba yung tinatawag nating mga rules sa ating mga connection? Meron tayong rules in series connection. Kailangan nating i-take up ito bago natin masagot yung katanungan nyo na kung ano talaga yung pinaka-the best na solar panel configurations na pwede sa atin. So sa rules in series connection, meron tayo dyan yung mga circuit rule or series connection principle. Meron tayong dalawa dito na rules. Number 1, kapag series connection, yung voltage ay nagdadagdag or voltage adds up in series. And yung second rule naman natin is yung current remains the same in series. So yan, malinaw po yan na kapag series connection, yung voltage ay nagdadagdag at kapag current naman ay the same lang po. So let's go to the next page. Ngayon, gawa tayo ng example dito sa series connection natin. So, ang example natin dyan, mag-start tayo sa dalawa lang munang solar panel. So, dito, makikita natin dyan na meron tayong dalawang solar panel at ang gagamitin nating specifications ay dati lang, yung model natin kanina. Kukunin natin yung BMP niya at IMP niya. So, lagay natin dyan, yung BMP is 17.98 volts. So, dalawa yan. At yung IMP niya naman ay 8.32 amps. Now, i-connect natin yung solar panel into series. Kunin natin yung negative at positive. At kunin naman natin yung positive ng isang panel, pati na yung negative ng isang panel. So, dito, ang rule natin dito, voltage adds up at current stays the same in series. So, yung voltage natin ay i-add natin yan. Yung 17.98 at i-add natin, we will arrive into 35.96 volts. At kukunin natin yung IMP, which is just the same. Wala tayong gagawin dyan na computation. Ilalagay natin dito as our denominator. And kapag pinag-multiply natin yung VMP at IMP, we will arrive to this number, 299.1872. So, i-round off na lang natin siya. Kaya magkakaroon tayo ng total of 300 watts sa ating solar panel.
Ngayon, ito yung maximum na wattage na pwede nating makuha under ideal weather condition or standard test condition. Ibig sabihin, kapag tirik na tirik yung araw at talagang mainit yung panahon, yan yung possible na pwede nating makuha dyan. Okay, so let's go to the next. So dito naman, gawa ulit tayo ng last example na lang para sa series connection. So this time, 4 na panel yung gagamitin natin. So ngayon, dati lang yung VMP natin, 17.98 volts, at syempre yung IMP is also 8.32 amps. So dati lang. I-connect natin yung solar panel natin na dalawa into series. Yan. Connect natin sila. And then kunin natin yung positive side ng pinakadulo at yung negative side naman dito. So ngayon, dito, same rule. Kapag series connection, voltage adds up at yung current natin is dati lang, the same. So, i-add natin yung lahat ng BMP natin, 4 yan. So, kapag in-add natin yan, we will arrive into 71.92 volts. Okay? Sa current natin, dati lang, kuha lang tayo ng isa dyan at ilagay natin dito as our denominator. So, yung VMP natin at IMP natin, kapag pinag-multiply natin yan, we will arrive at 598.3744. So, i-round off lang natin. Meron tayong 600 watts na maximum solar power kapag under ideal weather condition or standard test condition. So, ngayon tapos na po tayo sa series connection. Now, recap lang po tayo. So dito sa series connection, kapag ang solar natin ay kinonect natin sa bawat isa, ang rule is the voltage double and the current remains the same. At hindi lang po ito applicable sa mga panels, including sa ibang electrical circuits katulad ng sa battery. Kapag pinag-connect natin yung mga solar battery natin into series, ay ganun din po yung rule na gagamitin natin. So this is a fundamental principle of series connection in solar panels and electrical circuits. So pwede po sa ibang mga circuitry or circuits ay ganun din ang rule natin dyan kapag sa series connection. So now let's go to the rules in parallel connections. So dito naman sa parallel circuit rule, meron din tayong dalawa. At dito lang ay parang naging opposite lang. Yung voltage naman dito is remains the same. Yung voltahe na yung hindi gumagalaw. At yung ating current naman dito ay siya na yung dumadagdag. So madali lang, binaliktad lang dito sa rules in parallel connection. Voltage remains the same, current adds up. So now, let's have some example sa parallel connection. So dalawang panel lang munang gamitin natin dito. At yung dati lang yung example natin, yung model natin na specifications ay dati lang. Kunin natin yung BMP na 17.98 volts. At yung IMP na 8.32 amps. So ngayon, pwede na tayo ditong gumamit ng Y connector or MC4 connector. Pwede tayong gumamit niyan. I-connect natin yung negative at lagyan natin ng MC4 connector. At kunin naman natin yung positive side at i-connect naman natin sila. Ngayon, kung mapapansin nyo dito, baka magtanong kayo o malito yung iba. Kasi dito, mapapansin nyo dyan, yung negative side natin ng panel, yung dulo niya ay naging positive na. So, bakit naging positive yung dulo? While ito naman isa, naging negative na. Pero nakakonect yan sa positive side ng ating solar panel. So, dito kasi, magkukonect pa tayo dyan ng dalawang MC4 connector. At yung magiging positive dyan, ay i-connect natin dito sa negative port ng ating Y connector, which is the positive side. And yung isa naman ay i-connect natin sa negative side ng ating solar panel, pero yung connection niya is positive to negative. Kaya ang mangyayari dyan, ang labas niyan, negative pa rin yung lalabas dyan at positive pa rin yung lalabas dito sa positive sides. So nilinaw ko lang kasi baka malito yung iba. Okay, so dito yung rule natin sa parallel connection, ang voltage daw ay dati lang at ang nagdadagdag ay ang current. So i-add natin yung IMP natin. 8.32 amps, i-add natin yan, we will arrive at 16.64 amps. At yung BMP natin is the same, so ilagay lang natin siya dyan as our denominator. So when multiplied dyan, ang makukuha natin is 299.1872. So i-round off natin, meron tayong 300 watts na maximum solar power under ideal weather condition or standard test condition.
Okay, so malinaw po. Another last example sa parallel connection. This time, 4 na solar panel ang gamitin natin. So dito, kung gusto nyong 6, 8, 12, 10, kung anong number of solar panels nyo, pwede po gamitin nyo lang tong ganitong formula ng pag-compute sa kanya. So okay, yung BMP natin is dati lang 17.98 volts. At ang yung IMP natin ay 8.32 amps. This time, meron na naman tayo dyan na MC4 connector, pero ito na yung 4-in-1 na connector. Pwede nyong gamitin. So optional lang to kung gusto nyo. So kunin natin lahat ng negative side, i-connect natin. At yung lahat ng positive side naman ay i-connect natin. So dito, ang rule is voltage remains the same and yung current niya ay nagdadagdag. So i-add natin yung lahat ng IMP natin. So pag in-add natin yung 4, makakakuha tayo ng 33.28 amps. Okay? So dito sa BMP, dahil hindi naman siya nag-a-add, dahil nasa parallel tayo, kunin lang natin siya. Okay, pag multiply natin yan, we will arrive at 598.3744. So i-round off na natin, 600 watts yung makukuha natin dyan under ideal weather condition. Or kung matirik na tirik talaga yung araw ng natin at yung harvest natin ay nasa peak hour. So yan yung natin, possible maximum na power na makukuha natin dyan. So ngayon, dito na tayo sa combination of series and parallel connection. Dito, dalawa na. Kinuha na natin yung series at yung parallel. So ano naman yung ruling dito? When combining series and parallel connection in solar panels, sa series connection, dati lang po yung voltage natin ay nagdadagdag at yung current natin ay dati lang, remains the same. While in parallel connection strings, yung voltage remains the same and yung current naman yung nagdadagdag. So dito, i-combine natin tong dalawang rule na ito para configure tayo ng connection na series and parallel connection. Okay, so gawa tayo ng example ng series and parallel connection. Isang example lang para hindi tayo masyadong tumagal. So yung combined rules of 1 and 2 ang gagamitin natin dito. So meron tayong 4 na solar panels. Dati lang yung BMP natin and yung IMP is the same. Okay, so i-connect natin yung first 2 panels natin into series. And yung last 2 panels natin into series din. So, ganun yung connection dyan. Then, kukunin natin yung dalawang negative side at kukunin din natin yung dalawang positive side ng both 2 panels. Dyan, i-add natin yung VMP na 17.98 volts dito lang sa first 2 panels natin. So, pag in-add natin yan, we will arrive into 35.96 volts. Okay? So, dito naman sa IMP, kapag in-add natin tong dalawa, we will also arrive at 16.64 amps. Yan. Ngayon, kapag pinag-multiply natin yung dalawa na yan, we will also arrive at 598.3744. So, i-round off ulit natin. Meron tayong 600 watts na maximum solar power na pwede nating makuha under normal weather condition. Okay. Ngayon, ito na yung most awaited moment or most awaited question. Ano ba talaga ang pinaka-the best na connection? Ano ba yung advantages and disadvantages nito? So sa solar panel configuration, ang sagot ko po dyan is ito. Best solar panel configuration depends on your specific needs po or yung design ng system mo at yung mga requirements nila. Pero of course, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga configuration na advantages nila and disadvantages. Pero magdidepende talaga yan sa setup niyo. So dito, sa series connection string, ang advantage dito, kapag naka-series connection tayo, is number 1, higher voltage output. And number 2, reduced yung current natin, which reduces cable cost. So, pwede na yung kahit medyo maliit lang na DC cable ay pwede na dito sa series connection. While ang disadvantage naman dito, sa series connection string, ang disadvantage is yung shading or panel failure affects entire string. Kapag yung solar panel natin na liliman yung isa, lahat yan apektado. Dito, meron din tayo, limited lang yung flexibility niya in system design. So, yan yung disadvantage ng series connection. Now, ano naman yung advantages sa parallel connection? Dito sa parallel connection, ang advantage dito ay increased current output. Maganda yung output ng current natin. More flexible system design. At less impact from shading or panel failure. So kahit maliliman yung isang panel natin dyan, walang problema. Magagana pa rin siya ng maayos. So maganda yung advantage kung titingnan natin dyan, di ba? Pero ang disadvantage naman nito, sa parallel connection,
Number one na disadvantage is higher current requires thicker cables at mahal po yun. Kailangan natin dyan ng mabigat-bigat na budget para masustain natin yung requirements dito. At yung design niya is also complex sa system design. So yan yung pinaka number one na disadvantage ng parallel connection natin. Yung cable natin dyan ay hindi pwede yung pwede na. Kasi delikado po yan. Hindi pwede ang pwede na. So ngayon, dito naman tayo sa advantages ng series parallel string connection. So ang advantages po nito, balances voltage and current output, and flexible yung design system niya, reduces impact from shading or panel failure. So maganda yung series parallel connection. Pero meron ding disadvantage yan. One of the disadvantages is more complex yung system design niya, and it also requires careful string matching. So, dapat maingat kayo at kung medyo doubt kayo, mag-research muna kayo para hindi tayo magkamali. So, actually, ito lang po, napaka-importante. Ito lang po yung topic natin ngayong araw. So, I will leave it up to you kung ano yung nyo, ang preferred na configuration nyo sa mga solar panels nyo. At sa akin ay binigay ko lang sa inyo yung mga advantages at disadvantages. Kung may mga hindi po kayo naiintindihan dito, balik-balikan nyo lang po ang video natin para ma-refresh kayo. So, this is a very basic tutorial at alam ko marami nang magagaling nito. Pero dun sa mga baguhan natin, gusto nating mga baguhan natin kasama, gusto nating maturuan sila at may share natin yung knowledge natin. So dun sa mga magaling na, pwede pa rin kayong manood and you can also comment sa comment section natin. Baka meron pa kayong mga magandang idea or experience na may share naman natin sa iba. So ang video na to ay hindi pagalingan sa mga kaalaman. Ito ay sharing lang para may share natin yung mga alam natin na maibigay natin sa iba para marami pang matuto dito dahil napakaganda ang benefit na mayroon tayong solar setup sa ating mga bahay. So hanggang dito na lang po ang video natin at sana ay nakakuha kayo ng konting aral dito at kung nagustuhan niyo ang video na to, pakikisubscribe lang po kayo dyan sa baba and hit the notification bell para kapag meron pa tayong mga videos in the future ay ma-notify po kayo. Kung meron kayong mga katanungan, drop it down sa comment section para masagutan natin sa abot ng ating makakaya. So hanggang dito na lang po ang video natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless to everyone and keep safe always. Bye!